Sayo sa Kabuntagon. Maglalakad tayo ngayon papunta sa Gutos Shrine. Aahon ang lola nyo. Ewan ko ba, napapasarap yata ako ngayon. Gusto ko yata laging umahon sa mga tuktok ng bundok. So solo po ang lola nyo ngayon. Wala tayong kasama. Lakasan lang ng loob to. Makikita mo puro mga talahiban yan dyan. Puro mga puno ng niyog. At meron naman dito medyo malinis. Siguro magtatanim sila ng kung anong gulay dyan. The rest, ito na makikita mo. Puro malalaking puno. At yung tulay na maliit na yan dyan tayo dadaan na ahon dun sa tuktok ng Gutos Shrine. O yun. Tatawid tayo ngayon. Dahil sa ilalim ng tulay na ito, merong sapa. May tubig. Pero mababaw naman siya. Dati nung pumunta kami dito, nakita ko dyan sa ibaba naliligo yung bata, yung special child. Yun ang anak ng katiwala dito na nagbabantay. Bali, dalawa lang sila dito. Papasok tayo dito. Kasama yung aso nilang matapang dyan na umahabol sa akin. Eto, pagkatawid mo dyan sa tulay, meron dyan bahay na maliit. Dyan nakatira yung katiwala na naglilinis dito. Pero sa ngayon daw ay hindi niya kayang malinisan dahil na-stroke pala siya 3 years na. Noong June 2023. Dito tayo magsisimula nga ahon papunta doon sa tuktok. So kausap ko diyan yung katiwala, yan ang kubo niya, yung bahay niya. Nakaduyan-duyan siya dyan. Sabi niya sa akin na hindi na raw niya naasikaso, nalilinis dahil na-stroke na nga siya. So hirap na siya sa kalagayan niya. Tapos yung anak naman niyang special child, medyo minsan daw sumpungin. So hindi niya mauutusan. Umalis naman ngayon, kaya solo siya. So habang paahon na ako dyan, inahabol tayo ng kanyang aso na napakatapang. Ito yung chapel dito sa ibaba. Yan, naahon na tayo. Sabi nga niya sa akin, dandahan daw ako umahon at titingin-tingin dyan sa mga palipaligid. At pag meron nga daw dumaan, hayaan ko lang, palagpasin ko lang daw. Kasi masyado nang madamo. Hindi na niya nalilinis. Kaya hindi maiwasan na may mga gumagalang mga alam nyo nang gumagapang. Sabi ko okay lang yun, pag dumaan siya ipadadaanin ko dahil nakikiraan lang din naman ako. So kung mahina ang loob mo, hindi ka naaahon dito. Dahil una ganito madadaanan mo, tapos paahon yan. Ewan, gusto ko lang talaga umahon dito. Ang sarap ng pakiramdam pag nasa tuktok ka na eh. May mga tanim siya dyan sa mga gilid ng gilid ng hagdanan kasi yung sementado naman yung hagdanan paakyat eh. So may mga tanim siya, mga halaman, hindi na rin nalilinis, hindi na natitrim. So habang umaahon tayo, makikita nyo sa harap yung mga yung nakikita yung mga santo. Tapos sa likod ko naman makikita nyo na pataas na ako ng pataas, makikita nyo sa likuran ko yung nasa ibaba. O diba, malapit na ako niyan sa tuktok. So abot-abot ang hininga mo dyan. Habang umaahon. Ayan, may mga grotto pa sila, hindi ko alam po ano mga santo yan dyan. Actually, ito daw ay dinadayo pag malapit na ang mahal na araw. Madami daw mga dumadayo dito. Ewan ko lang kung sino na ang maglilinis pagka ganong mahal na araw na marami dumadayo. Nalilinis pa ba ito? Ayan, nandito na tayo sa tuktok. Patatanaw na yung bundok, yung kabilang bundok. Yun. May mga barangay dyan na matatanaw sa ibaba. Ay, hindi pala kita. Yan, di ba? Ang sarap sa pakiramdam. Kitang-kita mo yung kabilang bundok.
Nasa tuktok na din ang lola nyo. Pag ganitong nasa tuktok ko na, tapos umaga, wala kayo bang maririnig dito kundi mga huni ng ibon. Ang sarap lang sa feeling pag nasa tuktok. Ayan, di ba? Kahit pagod na pagod ka, kahit abot-abot ang hininga mo. Yung bubong sa ibaba, yun yung chapel nila. So habang nagpapahinga na ako dito sa tuktok, nakatanaw sa kabilang bundok, mag-iisip naman tayo, saan pa ba magandang ahonin na bundok?